Walang gumalaw. Sa loob ng ilang segundo, tila nakalimutan nila lahat kung paano huminga. Nakatayo sila sa ibaba ng hagdan habang nakatingin sa ikalawang palapag. Nandoon ang bukas na pinto, madilim at walang ilaw. At sa loob ng silid, kung saan huling nakita si Magnus, wala nang kahit anong tunog. Tanging ang kanyang sapatos ang naiwan, magkatabi, parang sadyang hinubad. Parang may nagsabi sa kanya na iwan iyon. Sa dingding sa likod ng sapatos, malinaw pa rin 5 mahahabang marka. At sa pagitan ng mga iyon, ang salitang nakasulat na tila bagong-bago pa. Isa. Hindi alam ni Jane kung bakit, pero bigla siyang napaiyak. Hindi dahil sa takot lamang, kundi dahil may naramdaman siyang kakaiba. Parang may bahagi ng isip niya na nagsasabing, hindi na dapat nila hinahanap si Magnus, pero hindi nila siya kayang iwan. Kaibigan nila si Magnus, at kahit gaano katapang ang isang tao, mahirap tanggapin na bigla na lamang mawawala ang isang kasama. Si Julius ang unang umakyat. Sinundan siya ni na Matthew at Willie. Si Jennifer naman ay may hawak na flashlight at si Jane ang huling umakyat. Habang umaakyat sila, walang nagsasalita. Bawat akbang ay parang mas lumalamig ang paligid. At nang makarating sila sa ikalawang palapag, may napansin si Matthew. May amoy. Hindi niya maipaliwanag na parang lumang kahoy at basang lupa. At isang matamis na amoy na halos nakakasuka. Dahan-dahan siyang huminto. Sinabi niya na amoy niya yun. Hindi siya napansin ni Julius dahil diretso silang pumunta sa silid. Pumasok sila pero walang tao. May isang kama, isang lumang cabinet at isang maliit na mesa. At ang isang bintana na nakasara. Sinuri ni Julius ang ilalim ng kama pero wala. Binuksan ni Willie ang cabinet. Mga lumang kumot lamang. Si Jennifer naman ay tumingin sa bintana. Pero nakasara ito. At may kandado. Hindi maaaring lumabas doon ang isang tao. Pero may isang bagay na hindi nila maipaliwanag. Sa sahig, sa tabi ng kama ay may basa. May tubig. Sinundan ni Matthew ang mga patak mula sa kama papunta sa isang sulok ng silid at huminto roon ang mga patak. Tinitigan nila ang dingding pero walang pinto, walang butas, walang anuman. Pero may naramdaman si Jane. May malamig na hangin na nanggagaling sa dingding. Ipinatong niya ang kamay niya ron. Malamig. Napakalamig at biglang may parang kumatok mula sa kabilang panig ng dingding. Lahat sila ay natikilan at may narinig na naman. Nagkatinginan sila. Walang bahay na nakakabit sa kabilang panig. Ang dingding ay dapat nasa labas. Pero may kumakatok mula roon. At meron pa nga. 3 beses nakatok. At pagkatapos, isang mahinang boses. Tulungan niyo ako. Boses ni Magnus. Napalingon si Julius at lumapit siya sa dingding. Tinawag niya ang pangalan ni Magnus at muling nagsalita ang boses. Nandito ako. Nagsimulang maghanap si Julius ng paraan para buksan ang dingding. Pero biglang hinawakan siya ni Matthew. Sinabi niyang huwag dahil may napansin siyang kakaiba. Ang boses ni Magnus ay nanggagaling sa dingding. Pero ang anino ni Julius sa flashlight ay gumagalaw sa ibang direksyon. Nakatayo lamang siya ngunit ang anino niya sa dingding ay nakataas ang kamay. Parang may itinuturo sa kisame. Tumingala sila pero wala. Pero nang itapat ni Willie ang flashlight, may nakita silang maliit na butas. Parang may lumang hatch
na nakatago sa kisame. Tinulungan nila Julius at Will si Matthew na umakyat sa isang maliit na upuan. Binuksan niya ang hatch. May hagdan sa loob at isang makitid na daan. At sa dulo, may isa pang silid. Hindi nila alam kung bakit may ganoon sa bahay. Hindi yun lumalabas sa larawan ng bahay. At hindi rin yun nabanggit ng caretaker. Pero naroon, isang silid na parang matagal nang nakatago. Umakyat sila isa-isa. Mas madilim at mas malamig. At habang papasok sila, may narinig silang tunog na parang may taong umiiyak. Hindi ito malakas. Ito'y mahina lamang. Lumapit sila at sa gitna ng silid ay may lumang mesa. Sa ibabaw nito may isang notebook at ito ay binuksan ni Jane. Ang unang pahina ay may petsa, 1998. Sa ilalim nito ay may pangalan na Mario de la Cruz. Binasa niya ang mga nakasulat. Isang lalaki raw ang nagrenta ng bahay kasama ang 5 niyang mag-anak. Parehong kwento na may inuman, mga boses at mga katok. Isang taong nawawala at pagkatapos, may isang linya na paulit-ulit na nakasulat sa ilang pahina. Huwag mong sagutin ang sarili mong boses. Napatingin sila sa isa't isa. Binalikan ni Jane ang mga pahina at may isa pang nakasulat. Hindi siya gumagaya ng boses. Tumigil siya. May pahinang napunit. Sa susunod na pahina, kinukuha niya ang boses. Biglang may narinig silang huminga sa likuran. Lahat sila ay sabay-sabay na napalingon, pero wala. Pero may isang upuan sa sulok na gumagalaw. Dahan-dahan. Parang may bagong umalis doon. Sa ilalim ng mesa ay may kahon. Binuksan ni Willie. Mga litrato, daang litrato. Mga taong hindi nila kilala. Mga pamilya, mga grupo ng magkakaibigan. At mga taong nakatayo sa harap ng bahay. At bawat likuran, may 6 na tao. May mga litrato mula 1998, 2003, 2004, 2005, 2006. Iba't ibang grupo at iba't ibang panahon. Pero pare-pareho ang bilang. 6. Sa likod ng bawat larawan ay may isang salita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. At sa huling larawan, nanigas si Jane dahil hindi na mga ekstranghero ang nasa larawan. Sila yun. Julius, Magnus, Jennifer, Willie, Jane at Matthew. Nakatayo sila sa harap ng bahay, pero hindi yun litrato mula sa araw na dumating sila. Ang suot nila ay ibang damit. Ang paligid ay gabi. At sa likod nila may isang babae. Matangkad, napakapayat. Mahaba ang buhok, nakatungo ang ulo, at mga kamay nito ay halos umaabot sa lupa. Walang mukha dahil nakatalikod ito. Pero ang pinakamasama, may petsa sa likod. 2 linggo bago ang graduation. Hindi nakapagsalita si Jane. Daan-daang kinuha ni Matthew ang litrato. Tinignan niya ng mabuti. May napansin siyang bagay sa larawan. Wala si Magnus. 5 lamang silang nakatayo, ngunit may 6 na anino. At sa likod ng isa sa mga anino, may isa pang hugis na mahaba at baluktot. Parang may pakpak. Biglang namatay ang flashlight ni Jennifer. Battery? Tanong ni Julius. Hindi ito sumagot. Sinubukan niyang buksan muli pero wala. Isa-isa ring namatay ang ilaw ng kanilang mga cellphone. Sabay-sabay. Para bang may humigop sa lahat ng kuryente sa loob ng silid. Madilim.
walang makita at doon nila narinig. May humihinga. Malapit lang. Napakalapit. At may naramdaman si Willie na parang may dumaan sa likod niya. Malamig at mabagal. At may kung anong tumampi sa kanyang batok. Hindi siya gumalaw. May boses na bumulong sa tenga niya. Boses ni Magnus. Huwag kang lilingon. Nanigas si Willie dahil sa dilim. May narinig siyang isa pang boses. Boses ni Magnus galing sa kabilang bahagi ng silid. Willie. May dalawang boses. Parehong pareho. Isa sa likod niya at isa sa harap. Hindi niya alam kung alin ang tunay. At pagkatapos may isa pang boses sa tabi niya. Willie. Tatlong Magnus. Napahawak siya sa kanyang bibig. Hindi siya sumagot. Sa dilim, narinig niya ang mabilis na paghinga ng kanyang mga kaibigan. At pagkatapos, may narinig siyang mabagal na paglakad. Malapit. Hanggang sa huminto sa harap niya. May naramdaman siyang malamig na hangin sa mukha. At isang mahinang bulong. Salamat sa boses mo. Biglang bumukas ang flashlight ni Julius. Biglang nawala ang ninulang. Pero si Willie, nakaluhod sa sahig, nakahawak sa kanyang lalamunan. Hindi siya makapagsalita. Binuka niya ang kanyang bibig at walang lumabas na tunog. Agad siyang tinulungan ni na Jennifer at Jane. Sinubukan niyang magsalita pero wala, kahit isang tunog. Nagsimulang manginig si Matthew. Naalala niya ang sinabi ni Aling Cora. Hindi aswang ang tawag namin doon. Tagapakinig. Kinukuha nito ang boses. At sa sandaling yun, may narinig silang tunog mula sa ibaba. Isang babae ang tumatawa. Parang may natutuwa sa nangyari. Lumapit si Jane sa hatch. Tumingin siya sa ibaba at doon may nakita siyang babae. Nakatayo sa gitna ng sala. Mahaba ang buhok. Maputla, nakatalikod at hindi gumagalaw. Tinawag niya si Jennifer. Nakita rin ito. Nakita rin nina Julius at Matthew. Lahat sila ay nakatingin dahan-dahan. Gumalaw ang ulo ng babae. Hindi ang katawan, ang ulo lamang. Unti-unting umikot. Isang buong ikot hanggang sa humarap sa kanila. Walang mata, walang ilong, walang normal na mukha. Tanging bibig at napakalaki. At sa loob nito, may mga ngipin na parang maliliit na karayom. Napaatras si Jane at nagsalita ang nilalang. Hindi gamit ang sariling boses, kundi gamit ang boses ni Willie. Isa. Biglang bumagsak ang katawan ni Willie. Nawalan siya ng malay. Hindi na sila naghintay. Tinulungan na si Willie pababa. Tumakbo sila patungo sa unang palapag. Nang makarating sila sa sala, wala na ang babae pero may naiwan sa sahig. Isang napakahabang guhit ng dugo. Mula hagdan papunta sa pintuan. Binuksan ni Julius ang pinto. Sumugod sila palabas. Tumakbo papunta sa bus. Pero nang subukan nilang buksan ang pinto, ayaw ito mabukas. Hindi gumagana ang lock. Sinubukan ni Matthew pero wala. Sinubukan rin ni Jennifer pero walang nangyayari. Hanggang sa mapansin ni Jane ang windshield. May nakasulat doon. Hindi gamit ang pintura at hindi marker. Isinulat mula sa loob ng salamin. Hindi pa tapos. At sa likod ng bus, may narinig silang mahina at paulit-ulit na tunog. May kumakatok sa loob ng bus. Samantala, sa ikalawang palapag ng bahay, may isang silid na muling nagsara. Sa loob nito, nakaupo si Magnus. Buhay. Nakagapos ang mga kamay.
nakatali sa isang lumang upuan. Hindi niya alam kung gaano kung nakatagal. Sa harap niya ay may isang malaking salamin. Sa salamin, nakikita niya ang bahay. Nakikita niya ang kanyang mga kaibigan. Nakikita niya silang tumatakbo palabas. Ngunit hindi nila siya nakikita. Sinubukan niya sumigaw at walang lumabas na tunog. Sa likod niya, may humakbang ang nilalang at lumapit ito. At sa unang pagkakataon, narinig ni Magnus ang tunay nitong boses. Hindi babae, hindi lalaki at hindi tao. Parang daang-daang taong sabay-sabay na bumubulong. Hindi ikaw ang una. Lumapit ang mukha nito at sa salamin, nakita ni Magnus ang dose-dose ng mukha. Ang mga taong nawala sa bahay, lahat nakatingin sa kanya at lahat ay tahimik. At sa ilalim ng salamin, may 6 na marka. 5 marka ang may pangalan. Huling isa ay wala pang pangalan. Nang marinig yun ni Magnus, napaluha siya dahil naiintindihan na niya na hindi sila pumunta sa bahay para hanapin ang aswang. Sila ang hinintay ng aswang. At nang gabing yun, may isang malaking bibig na dahan-dahang bumukas sa kanyang likod. Hindi na siya nakasigaw dahil matagal nang kinuha ang kanyang boses. Ang huling bagay na nakita niya ay ang kanyang sariling mukha sa salamin. Ngunit ang refleksyon niya ay nakangiti. Sa labas ng bahay, sina Julius, Jennifer, Jane, Willie at Matthew ay nakulong sa kanilang bus. Walang signal, hindi gumagana ang makina at ang pinakamasama, si Willie ay wala ng boses. Sa loob naman ng bahay, nawawala si Magnus. Ngunit hindi nila alam na maaaring hindi na nila makitang mahanap siya. Dahil habang sinusubukan nilang makatakas, may isang tao sa loob ng bahay na nagsimulang magsalita gamit ang boses ni Magnus. Narinig nila ang boses ng kaibigan nilang nawawala. Pero kapag binuksan nila ang pinto para sunduin siya, may isang bagay silang makikitang naghihintay. Hindi gumagalaw ang 5 magkakaibigan. Nasa loob lamang sila ng bus at nakapatay ang makina. Walang ilaw at walang signal. At sa labas, may malakas na hangin at mga dahon ng puno ang maririnig. Pero higit sa lahat, may isa silang hinihintay. Isang tunog at isang boses. At dumating iyon makalipas lamang ang ilang segundo. Julius. Napatigil ang lahat. Boses ni Magnus na galing sa bahay. Nakatayo sila sa loob ng bus. Nakatingin sa madilim na pintuan ng bahay. Muling nagsalita ang boses. Julius, tulungan mo ako. Hindi gumalaw si Julius. Nakatitig lamang siya at kahit gusto niyang tumakbo papunta ron, may bahagi ng isip niya na nagsasabing hindi yun si Magnus. Hindi maaaring si Magnus dahil nakita nilang lahat ang pagkawala nito. Pero muling narinig ang boses, mas malakas. Julius, nandito ako. Napahawak si Jane sa braso ni Julius at umiling siya. Ayaw niyang pumunta. Ngunit biglang may narinig silang 3 na malalakas na katok sa pinto ng bus. Napalingon sila pero walang tao sa labas. At pagkatapos, may isang aninong tumaan sa windshield. Mabilis at napakataas. Napakapayat at tila yumuko ito para silipin sila. Napaatras si Jennifer at nagsimulang manginig si Matthew. Pero si Julius, hindi inalis ang tingin sa bahay dahil may isang bagay siyang napansin. Sa ikalawang palapag, may isang bintanang may ilaw at sa likod nito, may taong nakatayo. Isang lalaki, nakatitig sa kanila. Si Magnus.
Hindi makapaniwala si Julius. Tinignan niyang muli at nandun nga ang parehong mukha at katawan. Ang parehong damit na suot ni Magnus bago siya nawala. Tumayo si Jane at sinabi niyang baka kailangan nilang sunduin siya. Pero agad siyang pinigilan ni Jennifer. May isang malaking problema. Ang bintanang yun. Wala roon nung unang dumating sila. Sa kanilang mga litratos ng bahay, walang ganoong bintana. At higit sa lahat, nasa ikalawang palapag iyon. Sa lugar kung saan huling nakita si Magnus. Muling itinaas ng lalaki ang kamay. Kumaway na mabagal. 2 beses at pagkatapos, itinuro nito ang pintuan ng bahay. At bigla na lang ngumiti. Hindi natural na ngiti. Masyadong malawak at masyadong tahimik. At pagkatapos ay nagsara ang kurtina. Nawala si Magnus. Nagkaroon sila ng pagtatalo. Gusto ni Julius na pumasok pero ayaw ni Jennifer. Si Jane naman ay gusto nang umalis. Pero papaano? Hindi gumagana ang bus. Walang signal at ang pinakamalapit na bahay ay malayo. Nagdesisyon silang kunin ang mga flashlight at bumalik sa bahay. Hindi para hanapin ang aswang, kundi para hanapin ang susi ng bus. Dahil baka naiwan ito sa loob. At kung makuha nila yun, maaari silang makatakas. Si Willie ay tahimik lamang. Hindi pa rin siya nakakapagsalita. Minsan ay sinusubukan niyang bumigkas ng salita pero hangin lamang ang lumalabas. Habang bumababa sila sa bus, may napansin si Matthew. May mga marka sa lupa. Parehong mga marka na nakita nila noong unang umaga. Mahabang daliri. Matutulis ang kuko pero ngayon, mas marami na. At ang lahat ng markang ito ay nakapalibot sa bus. Parang may nilalang na buong gabing umiikot sa sasakyan at naghihintay. Dahan-dahan silang naglakad papunta sa bahay. Bukas ang pintuan at hindi nila ito iniwan ng bukas. Malamig ang loob. Mas malamig kaysa kanina. Walang ilaw at walang tunog. Ngunit may amoy na kakaiba. Parang nasusunog na buhok. Sinara ni Jennifer ang pintuan. At nang bumalik ang kanilang tingin sa sala, may nakita silang bagay sa sahig. Ang sapatos ni Magnus. Hindi na magkahiwalay. Nakapila. At sa pagitan ng mga ito, may maliit na piraso ng papel. Kinuha ito ni Jane. At may nakasulat. Huwag siya. Hindi nila alam kung sino ang tinutukoy. Hanggang sa narinig nila ang tunog ng yapak sa itaas. May naglalakad sa ikalawang palapag. Tumigil ang lahat at pagkatapos. Julius. Ang boses ni Magnus. Nandito ako. Tumingin si Julius sa hagdan. Huminga siya ng malalim at umakyat. Isa-isa silang sumunod. Ang hallway sa ikalawang palapag ay mas mahaba kaysa dati. Noong unang gabi, 4 na pinto lamang nakita nila. Pero ngayon ay 7 na. May 8 pinto. At may 9. Parang humaba ang bahay. Naglakat si Julius at isa-isang tinignan ang mga pintuan. Hanggang sa may nakita siyang pamilyar. Isang lumang larawan na nakakabit sa dingding. Litrato ng kanilang grupo. Pero hindi yun ang parehong litrato na nakita nila sa nakatagong silid. Sa larawang ito, kumpleto silang 6. Nakatayo sa harap ng bahay ngunit sa likuran nila may isang babae. Nakatayo sa veranda at nakangiti. Nang tingnan ni Jane ang litrato ng mabuti, napansin niya ang isang bagay. May 2 kamay ang babae sa balikat ni Magnus. At ang mga kamay ay hindi normal. Mahaba ang daliri at napakapayat. At may mahabang kuko. Biglang narinig nila ang isang tunog.
Bumukas ang pinto sa dulo ng hallway at lumabas si Magnus. Nakatayo siya sa pintuan at nakayuko. Tahimik lamang at hindi gumagalaw. Si Julius ang unang lumapit at tinawag niya ang pangalan nito. Dahan-dahang itinaas ni Magnus ang ulo. Ngumiti siya. Akala ko iniwan niyo na ako. Napaluha si Jane at tumakbo siya papalapit. Pero pinigilan siya ni Jennifer. May kakaiba. Hindi niya maipaliwanag pero may mali sa mukha ni Magnus. Parang mas maputla, mas mahaba ang leeg, at ang mga mata hindi kumukurap. Hindi kahit isang beses. Tinitigan siya ni Matthew at doon niya napansin ang isa pang bagay. Walang anino si Magnus. May liwanag mula sa flashlight at may anino ang lahat. Pero si Magnus ay wala. Dahang-dahang umatras si Matthew. Napansin niyo ni Magnus at ngumiti. Bakit? Tanong nito pero walang sumagot. Pagkatapos ay nagsalita si Billy. Sinubukan niya magsalita pero walang lumalabas na tunog at tumingin sa kanya si Magnus at biglang may lumabas na boses mula sa bibig ni Willie. Hindi niya sinasadyang magsalita. Huwag kayong maniwala sa kanya. Napalingon silang lahat at nanlaki ang mata ni Billy. Dahil hindi niya ginawa yun. Hindi niya kaya magsalita pero ang boses ay galing mismo sa kanyang bibig. At ang boses ay kay Magnus. Tumawa ang lalaking nasa hallway. Mahina lang. Pagkatapos ay biglang naging iba ang mukha nito. Ang balat sa pisngi ay tila gumalaw. Parang may bagay sa ilalim nito. Bumuka ang bibig. Sobrang laki at sa loob. Sunod-sunod na lumitaw ang mga ngipin. Hindi na tao ang nasa harapan nila. Tumakbo sila at bumaba ang lahat. Sa likuran nila naririnig ang mabilis na paggalaw ng nilalang. Hindi ito tumatakbo tulad ng tao. Minsan nasa sahig, minsan nasa dingding at minsan nasa kisame. Naririnig nila ang mga kuko nitong kumakaskas sa kahoy. Sumigaw si Julius na pumunta sila papunta sa likod. Binuksan ni Jennifer ang isang pintuan sa kusina pero walang labasan. Isa pang pinto sa banyo pero wala rin labasan. Hanggang sa makarating sila sa isang maliit na silid. May bintana at tinangka nilang basagin. Hindi gumalaw ang salamin. Parang bakal. At sa labas, nakita nila ang kanilang bus. Napakalapit ngunit parang napakalayo. Sa kabilang panig ng salamin, may nakatayong babae. Mahaba ang buhok nito at nakatungo. Hindi gumagalaw. Nagsimulang matakot si Jane habang dahan-dahang itinataas ng babae ang kanyang ulo. At nakita nila ang mukha. Ito ang parehong mukha ng nilalang. Ngunit sa pagkakataong ito, may sinabi ito. Sandaling tumigil. At biglang nagtanong, bakit 5 na lang? Nagsimula nang maintindihan ni Jane ang nangyayari. Hindi lamang nila hinahanap ang aswang. Ang bahay ay may pattern. 6 ang pumapasok, 1 ang nawawala. At pagkatapos, ang nawala ay nagiging bahagi ng nilalang. Kaya nakakapagsalita ito gamit ang boses ni Magnus. Kaya alam nito ang kanilang mga pangalan. Kaya alam nito ang kanilang mga takot. At higit sa lahat, hindi patay si Magnus. O hindi sa paraang naintindihan nila ang kamatayan. Nasa loob pa rin siya. Pero ang katawan niya, hindi na sa kanya. Sa ikalawang palapag, biglang may malakas na pagbagsak. Napatingin sila. Mula sa hagdan may bumagsak na katawan. Si Magnus. Pero hindi na ito mukhang tao. Nakahantusay ang katawan at ang mga braso ay nakabaluktot sa maling direksyon. Ang leeg ay nakatagilid at ang mukha unti-unting nawawala. Tumakbo si Julius palapit at tinangka niyang tulungan ng kaibigan.
Ngunit biglang bumukas ang bibig ni Magnus. Lumabas ang isang napakalalim na hinga. At sa huling pagkakataon, narinig nila ang tunay niyang boses. Mahina at halos hindi marinig. Tumakbo na kayo. Pagkatapos noon, isang mahabang kuko ang lumusot mula sa kanyang dibdib. Hindi na nakita kung saan nanggaling. Napatigil si Julius at napasigaw si Jane. At sa harap nilang lahat, ang katawan ni Magnus ay dahan-dahang hinila patungo sa ilalim ng hallway. Hindi sila nakagalaw at hindi nila siya nailigtas. Sa sahig, dugo lamang ang naiwan at ang kanyang relo huminto sa 2:21 AM. Eksaktong oras ng huling litrato. Nanginginig si Julius. Hindi na niya kayang tanggapin ang nangyayari. 6 silang umalis. Ngayon ay 5 na lang. At alam niyang hindi na ito simpleng adventure. Hindi ito kwento, hindi na ito prank, at hindi na ito hallucination. May aswang at nasa loob sila ng teritoryo nito. Hinawakan niya ang kamay ni Jane. Sinabi niyang kailangan nilang umalis. Walang nakasagot. Pero may isang bagay na nagbigay sa kanila ng pag-asa. Ang susi ng bus. Nakabitin sa isang lumang kawit sa kusina. Hindi nila napansin kanina. Tumakbo sila at kinuha ni Julius. Tumakbo silang lahat palabas. Sa pagkakataong ito, bumukas ang bus. Pumasok na silang 5 at sinara ang lahat ng pinto. Umandar ang makina. Napahawak silang lahat sa isa't isa. Umabante ang bus. Binuksan nila ang gate at lumabas na sila. Habang palayo sila sa bahay, tumingin si Jane sa side mirror at nakita niya ang bahay. Nakatayo roon ang isang babae. Sa tabi niya, may isa pang tao. Si Magnus. Nakatayo at nakangiti. Pero ang mukha nito ay hindi na kanya. At sa likod nila, may 3 pang anino. Isa para kay Magnus. Ang isa sa hindi nila kilala. At isa na tila sumusunod sa bus. Akala nila nakatakas na sila. Hanggang sa mapansin ni Jennifer ang isang bagay. May dugo sa sahig ng bus. Hindi ito galing kay Magnus at hindi rin galing sa kanila. May dugo sa ilalim ng upuan ni Willie. Lumapit si Matthew at tinignan niya. May maliit na bakas ng kamay. Parang kamay ng bata. At ang mga daliri nito, mahahaba. Napatingin sila sa isa't isa. Hindi nagsalita si Willie. Pero biglang bumuka ang kanyang bibig at lumabas ang isang boses. Hindi kay Willie. Hindi kay Magnus. Isang boses ng batang babae. Hindi ba kayo nakakaalis? Biglang huminto ang makina at namatay ito. At sa harapan nila ay wala ng kalsada. Ang bus ay nakatigil sa gitna ng kagubatan. Walang ilaw, walang bahay at walang barangay. At sa windshield, may 6 na marka ng kamay. Isa-isa silang lumitaw. Huling kamay, lumitaw mula sa loob ng bus, sa mismong likod ni Jane. Namatay na si Magnus, ngunit hindi pa tapos ang bilang. 5 pa silang natitira, at sa pagkakataong ito, hindi na sila nakakulong sa bahay. Kasama na nila ang aswang sa loob ng bus. Hindi nila alam kung sino ang susunod, pero may isang bagay na malinaw. Ang nilalang ay hindi basta pumapatay. Pinipili nito ang biktima. Kinukuha nito ang boses at pagkatapos, ginagamit nito ang mukha at alaala ng taong pinatay nito para linlangin ang iba. Sa susunod na bahagi, matutuklasan nina Julius, Jennifer, Jane, Willie at Matthew na paikot-ikot lamang ang kanilang bus kahit diretso silang nagmamaneho. Makikita rin nila ang isang lumang kapilya sa gitna ng kagubatan na tila hindi dapat naroon. At sa loob ng kapilya, makikita nila ang pangalan ng lahat ng taong nawala sa bahay, kasama ang pangalan ni Magnus.
Ngunit may isa pang pangalan doon na hindi pa nangyayari. Willie.